ko lang po i-share yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa akin. So, matagal mo naman gusto i-share ito. Nahihiya lang ako. Dati kasi grade 6 ako noon. Nagre-review kami noon na kasi yung age ko dati is hindi pasok sa grade ko. Na 14 years old ako is grade 6. Ayun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po in this video is pag-uusapan po natin itong youth fellowship po nila Luis, kung saan nga po is nagbahagi siya ng kanyang naging experience nga po, kung saan is napatunayan niya sa kanyang sarili kung gaano nga ba kabuti ang ating Panginoon. So since nabanggit po niya, or based po sa nabanggit po niya sa naging intro po natin, ang isi-share po niya is tungkol nga po dun sa, I believe, yung PEPTE exam po niya, yung acceleration po ng kanyang grade from grade 6 to grade 9. So ito po yung ibabahagi niya sa harap ng kanyang mga ka-churchmates. At nakakatuwa lamang po no, kasi yun, kumbaga, even though mahihain si Luis, pero humaharap po siya sa maraming mga tao, especially sa mga ka-churchmates po niya. Gaya nga po ng sabi ni Luis dati na wala naman dapat ikahiya kasi andyan naman ang Diyos na palagi nga po niyang kasama. So kumbaga talagang alam mo yung unti-unting nagbabago po si Luis, yung pagkamahiyain niya na humarap sa mga tao, magsalita sa harap ng maraming tao, ay unti-unti nga pong nawawala kasi nga po nasa isip niya palagi na andyan ang Diyos at hindi dapat ikahiya o ibahagi yung mga kabutihan na ginawa o ibinigay ng Diyos sa kanya. So ito po ipagpatuloy po natin at pakinggan po natin yung kanyang ibinahagi or isinare po na karanasan tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa kanya. So tara po. Sa buhay ko, Kuya Luis Manalastas. Luis Manalastas. Wait lang guys, nakakatawa lamang masarap sa tenga pakinggan yung Luis Manalastas ba, no? Although hindi naman, o hindi natuloy yung legal adoption kay Luis, pero Manalastas pa din po yung apelyido or tinatawag sa kanya siguro sa simbahan, which is maganda din naman po yun, even though hindi siya Manalastas sa papel, pero Manalastas po yung itinatawag sa kanya, which is nakakatuwa lamang pakinggan dahil nga po talagang parte na siya ng Manalastas family, kahit na hindi man sa papel o hindi sa dugo, pero talagang parte si Luis ng Manalastas family. Nahiya pa ko. So yun, isang maganda at palang araw po sa buhay ng bawat isa. Gusto ko lang po i-share yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa akin. So, matagal mo naman gusto i-share ito. Nahihiya lang ako. Dati kasi grade 6 ako noon. Nagre-review kami noon na kasi yung age ko dati is hindi pasok sa grade ko. Na 14 years old ako is grade 6. So, nag-review ako noon na grade 6. So, para pagpasok ko, pag pumasa yun, grade 7 na. So, nung that time, so yun po yung kumbaga ni Luis, parang expectation na pag pumasa po siya sa exam na yun, PEPTE, from grade 6 is magiging grade 7 nga po siya. Pero yun nga po, sobra po silang natuwa dahil nga po, nung naipasa nga po ni Luis yung test or exam na yun, from grade 6 nga po, half of grade 6, ay tumalon po siya to grade 9. Which is nakakatuwa lamang po talaga kasi ibig sabihin lamang yung katalinuhan ni Luis ay pang grade 9 that time, nung 14 years old na po siya. Nagre-review ko, dumating na yung time na mag-exam na kami, tapos pumunta kami ng Maynila, then nag-pray kami doon, then nung tinignan ko yung sasagutan namin, nasa 300 yata yun questions. So tinignan ko, sabi ko parang hindi ko na-review to. So sabi ko, Lord, kayo na po yung bahala na kayo na po yung bahala na gumabay sa akin yung katalinuhan niyo, Lord, yung paggamit ko para sa time na yun. So yun, sabi ko kay tita, tita, parang hindi ako papasa kasi hindi ko alam yung exam na yun. So dumating yung isang linggo, nakuha na namin yung result na exam. So yun, nagulat ako na pumasado ko. Pero may bonus si Lord. Kala ko na Lord honor. Pero wala pa na doon. Pero iba yung bonus Lord. Din-exam ko grade 6. So para magpasok ko, grade 7. Pero yung binigay sa akin ni Lord is grade 6 to grade 9 na yung pagpasok. So yun, sobrang buti ng Panginoon.
Ayun po, yun po yung karanasan ni Luis na talagang ipinagpasalamat po niya sa ating Panginoon kasi nga po talagang ginabayan siya. Imagine guys, 300 questions po yung sa exam o sa test po na tinake po niya. Tapos yung iba daw po doon is hindi niya na-review. So buong akala ni Luis is hindi siya papasa. Pero yun nga po, ipinasa Diyos nga po niya. Kumbaga ginamit po niya ang katalinuhan daw po ng Diyos. Ipinag-pray po niya na ito ganyan, ang Diyos na ang bahala. At talagang hindi siya binigo ng ating Diyos kasi grabe din naman po yung effort, yung ginawa ni Luis para talaga pumasa. Kumbaga, grabe yung pag-review niya, even though hindi lahat na review, pero yun nga po, talagang hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Is talagang ano po kapag ang isang tao talaga, especially isang bata, is talagang taimtim yung pananampalataya sa Panginoon, yung nagdadasal talaga ng kumbaga galing sa puso talaga, yung genuine na pagdadasal is talagang hindi ito binigay ng ating Panginoon. Tulad nga po ni Luis na talagang tinulungan po talaga ito ng ating Panginoon sa kanya naging exam nga po at pumasa na tumalon mga po from grade 6 to grade 9. Kaya napakagaling po talaga. Wala ako dating alam noon dahil hindi ko kasi alam, hindi ko kasi parang na-review pero naisip ko noon na sobrang buti pala talaga ng Panginoon dahil binigay niya yung ganun. So yun, pagtiwala tayo sa sarili natin yung pagtitiwala din natin sa Panginoon is pag-alamin natin kaya ng pagtitiwala natin sa sarili natin. So yun, thank you. So, God will make a way. So, sabi nga sa James, chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, ayun po, totoo po talaga yung God will make a way. Basta taimtim lamang po talaga yung pagdadasal sa Kanya. Talagang lubos o kumbaga genuine yung pananampalataya mo sa Kanya, yung walang halong biro, walang halong pagkukunwari, ay talagang tutulungan ka ng Panginoon sa kung ano man ang problema na iyong kinakaharap. At yun nga po ang nangyari kay Luis. Buong akala niya hindi siya papasa sa PEP dahil nga po sa yung iba hindi niya na-review tapos 300 questions pa. But then hindi siya pinabayaan ng Panginoon dahil nga po sa napakabuti niyang bata, napaka-maka-Diyos at genuine yung kanyang pananampalataya sa Panginoon at talagang yun, tinulungan po siya. Kaya yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin po na reaction video. So inulit ko nga po palagi ng muli po natin magdasal pa salamat sa lahat ng mga bagay na atin natatanggap. Kahit na di mo po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay nito kundi dahil sa Kanya. And yun po ipag-pray din po natin ulit sa Tekram po doon sa Cebu. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.